salamat po, naging matagumpay po. Nung bumuhos ng kaunti ang ulan, pero hindi nagtagal ay nawala. Tapos yung sumunod na araw na, nako, alam natin nangyari, maulan nang, sobrang matindi na ang ulan. Kaya napakabuti ng ating Panginoon na i-celebrate na matagumpay ang okasyong iyon. At isa rin pagpapasalamat sa Diyos, yung pong pinag-pray namin sa barangay at tumanggap sa Panginoon. Yung una dumalo ay si Mary Joy, kasama na ngayon si Casey. Yun, dalawa. Yan. Hallelujah. Gagala kami sa inyong dalawa na kayo'y magpatuloy sa Panginoon. Mahal kayo ng Diyos. May magandang plano ang Diyos sa inyong buhay. At tunay na napakadakila ng ating Panginoon. At isa rin kagalakan, alam nyo, noong linggo ay nagkaroon kami ng pinakamaraming dalo ng board meeting. Kasi 10 na ngayon ang diakono. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Ang saya po na mag-meeting na kasama ng mga pastor. At yun nga po, ang akin pong ipapahayag na pinakita naman po, pinaalam sa ating lahat yung kanya-kanyang posisyon, yung kanilang pinangunahan. Kung mayroon po tayo na gusto po na ipahayag, iparating, inyo pong ipaabot sa kanila. Halimbawa, sa beautification, sabihin niyo kay Brother Jojo, yung mga gusto ninyong isuggest, sa transpo, nariyan po ang Kuya Danny, at sa food, yan, kung kayo po may birthday, kung kayo may birthday at gusto niyo pakainin ng simbahan, ayan, magsabi lang kayo kay Brother Junior. Masarap po magluto. Yan. At yung mga gustong mapabaptize kaya o kaya ay mag-dedicate ng bata, magpakasal, ay nariyan naman si Sister Christy bilang secretary. Hindi ko na isa-isahin. Basta alam na po natin. Amen po. At salamat. Napaka-sisipag at dedicated, passionate, ang atin po mga leaders, nakakatuwa sa Panginoon. Salamat sa inyong buhay at nagagawa ito dahil sa kapurihan at kadakilaan ng ating Panginoon. Isa ring paalala, sa August 1 ay tayo po ay makikigalak sa 61st anniversary ng PAG sa August 1. Yan po ay gaganapin sa Rizal College of Taal. Kaya mangyari na sana yung ushers mag-provide ng blank sheet of paper para magpalista po kayo para yung pong ating nasa transpo ay maalaman kung kailangang umarkila pa ng jeep. Kung kayo magpapalista, ilagay ninyo kung kayo may sasakyan, kung gagamitin ninyo, ilagay ninyo at ilan ang laman at yung mga sasama sa August 1 PAG Anniversary Celebration. Maliwanag po ba yun? Para maaga pa po ay malaman na natin kung ilan ang sasama at ilang sasakyan pa ang kailangan. Sumama po tayo at malapit lamang po ito. Kaya samantalahin natin ang pagkakataong ito. Purihin ang Diyos. Ngayon ay dadako tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At ang tema po monthly, ngayon pong July ay may pamagat na makibahagi tayo. Kaya ang aking paksa sa umaga na ito ay may kinalaman. Kanina po binasa. Yun pong sa scripture reading natin sa opening ay tamang-tama, evangelistic. Ito po, sama-samang magmisyon. Yan po. Kaya kung kayo po may Biblia, tayo po tumayo. Please open your Bibles in Luke 9, 1-6. Ito na muna ang ating babasahin. Sama-samang magmisyon. Luke chapter 9 verses 1-6. Nakita na po ba ninyo? Basahin natin ng sabay-sabay. Luke chapter 9 verses 1-6. 1-3, begin. Tinipon ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kapangyarihan at karapatang magpalayas ng demonyo at magpagaling ng mga may sakit.
isinugo sila ni Jesus upang mangaral tungkol sa kaharian ng Diyos at upang magpagaling ng mga may sakit. Sila'y pinagbilinan niya, huwag kayong magbaon ng anuman sa inyong paglalakbay kahit tungkod, balutan, tinapay, salapi o bihisan man. Makituloy kayo sa sinumang tumatanggap sa inyo at manatili kayo sa bahay nito hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Kung hindi naman kayo tanggapin ng mga tao sa isang bayan, umalis kayo ron at ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa bilang babala laban sa kanila. Kaya't humayo ang mga alagad at pumunta sa mga nayon. Ipinangaral nila ang magandang balita at pinagaling ang mga may sakit sa lahat ng dako. Tayo manalangin. Makapangyarihang Diyos, aming Ama, salamat po sa dakilang pagkakataon na ito na inyong ibinigay upang maipangaral ang iyong mga salita. Pagpalain mo ito sa aming mga puso, kayo po ang manguna, kayo po ang magpala. Ito po aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen at amen. Kayo po yung makakaupo na. Salamat po. Sa online ay may nakita po ako, nagbigay ng illustration kung mayroong nakapanood kay Pastor Prado. Ewan ko kung kayo nakapanood ito. Alam ninyo, mga kapatid, alam natin na ang kamatayan ay dumating dahil sa kasalanan, dahil sa pagsuway. Nagkaroon ng hangganan ang buhay ng tao. Yan. At sinasabi ng Biblia, maigsi lang ang buhay. Life is very, very short. Napakaigsi. Di ho ba sabi ng Bible ay, ang buhay ay singkat na 70, minsan na lang umaabot ng 80. Yun po ang realidad. Maigsi ang buhay. Yung iniisip natin na 100 taon, mahabang buhay. Maigsi po yun. Mahirap, mayaman, may hangganan ang buhay. Kahit matalino, kahit kilala, kahit hindi. Maaring ito po, nagre-represent sa kaigsian ng buhay. Ipinanganak, nag-aral, nagtrabaho, nagkaasawa, tapos, nagkaasawa, hindi ho naghiwalay. Kaasawa, nagkaanak, tapos, yung anak nag-asawa, tapos, nanganak. Ano ngayon ang role ng lolo at lola? Nag-alaga. May hangganan, Dumarating ang mga sakuna, dumarating ang bagyo, sakit, aksidente, hanggang sa yung katapusan, at siya ay namatay. Maigsi. Sabi nga ni Billy Graham, 100 taon mula ngayon, wala na tayo dito. Pumayag ka hindi, tanggapin mo yon. Sa ayaw mo sa gusto, 100 taon mula ngayon, lahat tayo wala na dito. Amen? Sabi nga ng bati, yung bati ng isang pastor kay Bishop ng birthday, ang aking wish po sa inyo, mabuhay kayo hanggang gusto ninyo. Abay, kung maaari nga lang ay mabuhay hanggang gusto. Maigsi ang buhay. Maigsi ang buhay. Sabi mo sa iyong katabi, maigsi ang buhay. Kaso ang ating paningin ay nakafocus na lamang din Alam natin, maigsi ang buhay. And there is life after death. Ano yun? Eternal. Yan po, pagkatapos ng buhay dito. Ito po yung, yan. Panali namin rin dati sa mangga Ito po, ang haba. May buhay sa kabilang buhay. Either you spend your eternity separated from the Lord, or you will be with the Lord forever. Kasama ng Panginoon magpakailanman, o hiwalay sa Panginoon magpakailanman sa impyerno. Yan
Pakari, pag inay ko, hanggang mamaya pa, are. Mahaba po, are. Hindi nyo kita yung nakatago doon. Oh. Yan po ang eternity. Yan ang walang hanggan. Pero ang focus ng tao, di ni lamang, maigsi ang buhay. Hanggang di ni na lamang. Kaya mga kapatid, sa pagmamahal ng Panginoon, sa dakilang pagmamahal ng Diyos, nagkasala ang tao, dumating ang kasalanan, naranasan ang kamatayan, hindi kasi naniwala Hindi naniwala si Adan, si Eva, hindi sila sumunod. Harang sabi ng Panginoon, walang mintis, mamamatay kayo. Yun nga nangyari, nahiwalay ang tao sa Diyos at naranasan ang kamatayan. At ayaw ng Panginoon, ito po, ayaw ng Panginoon. Hindi niya nais na sino may mapahamak. Ano yung hindi na nais mapahamak? Hindi niya nais na walang hanggan ikaw ay nasa impyerno. Yan. Hindi niya nais na ikaw ay walang hanggang hiwalay sa presensya ng Diyos. Hindi niya nais yun. Nais niya tayo maligtas. Kaya ang ginawa ng ating Panginoon, siya muna ang unang nagmisyon. Ang Panginoon ang unang nagmisyon. Bakit? Wala namang sakit doon sa langit. Walang hirap doon sa langit. Sa langit po ay walang kagutuman. Sa langit po, walang tumutulong bubong. Walang bagyo po doon. Perpekto po ang langit. Pero pakinggan po ninyo, si Jesus bumaba dito sa lupa. Nagkatawang tao ang Diyos. At dito po naranasan ni Jesus yung bunga ng kasalanan na hindi naman dapat ay sa Kanya. Dahil siya po ay perpekto. Tayo po ang nagkasala. Pero alam niyo, sabi ng Isaiah, ipinataw kay Jesus ang parusa na dapat tayo ang tatanggap. Nagmisyon ng Panginoon. Siya po ay naparito, siya po ay nangaral, siya po ay nagutom, siya po ay nauhaw, binalak patayin, batuhin sa kanyang pangangaral. He went where the people were. Talagang sa bawat nayon, pag makita niya yung pong mga may sakit, yung mga tumatawag sa kanya, mahabag kayo sa akin, anak ni David, hindi po niya tinatanggihan. Nakita niya yung mga tao na parang mga tupa na naligaw, kanya-kanya sila. Nahabag ang ating Panginoon. Para silang mga tupa na walang pastol. Mga kapatid, unang nagmisyon ang ating Panginoon. Siya ang unang umabot sa atin. Siya ang unang naglingkod sa atin. Ang dahilan ng lahat ng ito, mahal tayo ng Diyos. Nahahabag ang Diyos sa atin. Dahil nga hindi niya nais na sino man sa atin mapapahamak tayo. Kasi sabi ng aklat ng Hebrews, without shedding of the blood, there will be no remissions of sin. Kung walang pagbubo ng dugo, walang kapatawaran ng kasalanan. Kailangan mayroong mag-sacrifice, kailangan mayroon pong magbayad ng ating kasalanan. Kaya nga ipinangalang sa Kanya, Jesus Ang ibig sabihin ng Jesus, Savior. Intentional. Pinahayag kay Mary ni Anghel Gabriel nang ipapangalan ay Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. At yun nga nangyari. Sinilang sa sabsaban, lumaki sa karunungan at sa pangangatawan, at dumating ang time, 30 years old, siya po ay binautismuhan sa Ilog Jordan, inanoint ng Holy Spirit, at nag-umpisa siya na mag-ministry. At 3 taon siya nag-ministry. Pinako siya sa krus, 33 years old, ang ating Panginoong Jesus dahil sa Kanyang mayaman na pag-ibig sa atin. At ang sabi ng Bible, sino mang sumampalataya sa Kanya, praise God. Ang sino mang tumanggap sa Kanya, mga kapatid, ay hindi mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung bawat sumampalataya sa Panginoon, ikaw ay may katiyakan ng kaligtasan.
Hello mga kapatid. Nung pong nangaral po tayo, nagtuturo sa mga taga-sulo, yung mga magulang, ako po tuwan-tuwa, tumanggap sila sa Panginoon. Nung pong last Thursday, ang aming pong topic ay Assurance of Salvation, katiyakan ng kaligtasan. Nakakalungkot pag tinanong mo ang mga unbeliever, dumating na ba sa buhay mo, natiyak mo na kung mamatay ka, wag naman sana, alam mo pupunta ka sa langit, hindi nila alam. Pero sinasabi ng banal na kasulatan, 1 John chapter 5 verse 13, isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, hindi sinabing baka magkaroon ng buhay na walang hanggan o siguro magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sinabi doon, tinitiyak sa atin, bawat sumampalataya sa Kanya ay may buhay na walang hanggan. Sapagkat sinabi sa unang talata, sabi doon, ang pinananahan ni Jesus ay may buhay na walang hanggan, wala nito ang hindi pinananahanan ng anak ng Diyos. Bakit? Hindi po nakasalalay sa ating mga gawa, hindi nakasalalay sa simbahan, hindi nakasalalay sa mga pinuno ng mga relihiyon, ang buhay na walang hanggan. Si Jesus ang buhay na walang hanggan. Kung na kay Kristo ka, may buhay na walang hanggan ka. Kasi ang tinanggap mo, hindi relihiyon, hindi ministro, hindi pastor, hindi anghel, kundi si Jesus na namatay at nabuhay na mag-uli. Siya ang nagtagumpay sa kasalanan, siya nagtagumpay sa kamatayan. Purihin ang ating dakilang Diyos. Lahat ng tumanggap sa Panginoon, magsabi ng Amen. Tumanggap ka sa Panginoon, naganap ang misyon ni Kristo sa iyong buhay. Magala ka. Dahil bagamat, alam natin, mamamatay, alam natin. Alam naman natin yun no? Kapag ka ikaw ay nag-birthday, 80 years old, masasabi pag ang wish ko, another 80. Another 80, di 160. Alam natin, may hangganan. Pero alam nyo, yung tumanggap kay Kristo, yes, alam natin na may wakas ang buhay, pero alam natin, sa muling pagbabalik ni Kristo, yung patay, bubuhayin, bibigyan ng bagong katawan at sasama sa piling ng Diyos. Dahil ikaw mismo may pagtatagumpay sa kamatayan dahil kay Kristong nabuhay na mag-uli. Purihin ang ating Panginoon. Ang kanyang tagumpay ay tagumpay din natin na sumampalataya sa Kanya. Pero kung hindi sumampalataya sa Kanya, mananatili sa Kanya ang curse. Mananatili sa Kanya ang kaparusahan at walang naghihintay kundi walang hanggang pagkahiwalay sa presensya ng Panginoon. So pinagmisyonan ka na. Tumanggap ka na sa Panginoon. Paano yung iba? Paano yung hindi pa sumasampalataya? May kwento po dito sa Biblia. Noong mga panahon po na kinubkob ni king ng Syria, ni Ben-Hadad, ang Samaria, alam niyo ang nangyari noon? Kasabay ng digmaan, kagutuman. Palagi yan. Pag may digmaan, may kagutuman. At kapag may kagutuman, sobrang taas ng bilihin. Sobrang taas. Hindi makakabili yung mga pangkaraniwan lalong higit. Habang naglalakad ang hari, may lumapit sa kanya. Ito ang matindi. Yung ina ng tahanan, ang lapit ay garne. Mahal na hari, ako'y may dadaling usap sa iyo. Parang ganito yung tema ng may dadaling akong usap sa inyo. Aba, ay arigang aking kumare. Kami nag-usap na. Kakatayin ko ang aking anak, kakainin namin. Dahil nga, isipin nyo, sa tindi ng gutom, kinatay. Kinain ng anak. Yung usapan namin, pagka nakain na namin, yung aking anak, yung kanya naman, aba, itinagaw. Ganong katindi ang kagutuman. Kaya ang ginawa ng hari, hinapak niya ang kanyang damit.
sa kalungkutan. Nagdamit siya ng sako, siya po ay talagang nalungkot sa tindi ng kagutuman ng mga panahong iyon. Isipin nyo, anak, pinagkakasunduan na patayin para kainin. Noong mga panahong iyon. Alam ninyo, sabi ni nung hari, di ko na ito papalampasin. Papatayin ko yan si Eliseo. Yung propeta ng Diyos. Pero nyo, napagbunto ng galit ay si Eliseo. Kaya may pinadala para patayin si Eliseo. Pero alam na ni Eliseo yung balak ng hari. Pero nag-declare ang lingkod ng Panginoon. Sabi niya, bukas ngayon ding oras na ito, babaha ng pagkain. Yung mga mahal na bilihin na pagkain, mumura na lang. 1 kilo ng harina at sibada, 1 pirasong pilak na lang. Nag-declare. Mura ang pagkain. Bukas, ay yung pong kanang kamay ng hari, hindi naniniwala. Yung kapitan, sabi ka, kahit buksan ng langit, hindi mangyayari yan. Yan sabi nga ni Eliseo. Dahil hindi ka naniwala, makikita mo ang pagkain, hindi mo matitikman. Hindi ka naniwala, makikita mo ang pagkain, hindi mo matitikman. Ano naging istorya dito, mga kapatid? Itong 4 na ketongin, nag-uusap. Sabi, pag tayo na natili dito, patay tayo. Pag pumunta tayo sa kampo ng mga sundalo, ng mga taga-Syria, punta tayo doon. Kung tayo ay patayin, ay di, ayos. Mas madali, patay na tayo. Wala tayong pupuntahan. Manatili, patay. Pumunta sa kampo ng mga taga-Syria, patay. Sige, puntahan natin. Eto, pumunta yung 4 na ketongin. Pagdating, walang katao-tao, walang sundalo. Wala. Ito pala nangyari. Noong pupunta itong 4 na ketongin, pinarinig sa mga sundalo, may mga yabag na mga kabayo, karwahe, na inisip nila na umupa itong mga Israelita ng mga taga-Ehipto, taga-ibang bansa para kubkubin, labanan sila. Pinarinig na maraming sundalong dumarating. Kaya nagtakbuhan sila, yung sundalo ng mga taga-Syria. Nagtakbuhan sila, tumaka sila. Kaya pagdating ng 4 na ketongin, walang tao. Pagpasok doon sa tolda, ang daming mga damit, ginto, pilak, mga pagkain. Busog na busog sila. Kain sila. Kain sila. Ito po. Ito ang sabi. Pakinggan nyo. 2 Kings chapter 7, verse 9. Ngunit inisip nila, hindi tama itong ginagawa natin. Magandang balita ito, hindi natin dapat sarilinin. Hindi natin ito dapat ipagpabukas sapagkat tiyak na mapaparusahan tayo. Ang mabuti, ipaalam natin ito sa mga opisyal ng hari at lumakad nga sila. Pagdating sa pasukan ng lungsod, sinabi nila sa mga bantay, galing kami sa kampo ng mga taga-Syria at isa pang bantay, wala kaming dinatnan. Nakita lang namin ay mga kabayong nakatali, asno, mga tolda. Isinigaw naman ito ng mga bantay hanggang sa balita'y makarating sa palasyo. Binalita, pero hindi ka naniwala. Sabi ng hari, baka ito'y patibong. At pagpunta natin doon, naroon pala ang mga sundalo. Kaya ang ginawa ng hari, nagpadala ng mga sugo. Kung sila'y mamatay, then patibunga. Kung hindi, tunay yung balita ng 4. Alam ninyo, hindi patibong. Tunay na nangyari. Ang daming pagkain. Paano nangyari doon sa bantay, sa kanang kamay ng hari, yung kapitan? Siya po'y pinapagbantay sa pintuan ng lungsod. Nung nagdagsa ang mga tao, siya po ay napagyapakan. Kaya nakita niya ang kasaganaan, pero hindi niya natikman dahil hindi siya naniwala sa salita ng Diyos. Pero maganda ang sinabi ng 4 na ketongin. Nung sila ay nananagana
nung sila po ay kumakain na, habang ang mga kababayan nila ay sobrang nahirapan sa gutom, sabi niya, hindi tama itong ginagawa natin, magandang balita ito, hindi natin dapat sarilinin. Kung tumanggap ka na sa Panginoon, may kaligtasan ka na. Tiyak ang buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Paano po ang anak ninyo na hindi pa tumanggap? Paano yung mga magulang na hindi pa tumanggap? Paano yung mga kaibigan na hindi pa tumanggap? Paano po sila? Anong gagawin po natin sa kanila? Mga kapatid, habang may pagkakataon, tayo po ay magmisyon. Huwag niyong isipin yung sasabihin sa inyo. Huwag niyong isipin po, mga kapatid, napakahirap nito. Mga kapatid, kapag nagmamahal tayo, gagawin natin dahil mahal po natin sila, ayaw natin silang mapapahamak. Amen po ba? Amen? Hindi mo titingnan ay yung mangyayari sa iyo. Ang tinitingnan mo ay kung anong mangyari sa kanila pag namatay silang walang Kristo sa puso. Pag namatay silang walang Kristo sa buhay, saan nila i-spend ang kanilang eternity? Hindi mabuti na sarilinin, hindi mabuti na sabi mabuting balita na ito ay ating itatago, ating sasarilinin. No, atin po itong ibukas. Nung pong nasa Nabotas, na hanggang ngayon ay nabutas pa rin sa dagat-dagatan. Na talagang pagka-high tide ay talagang yan nataas. Nung po ako nagpastor doon sa Phase 1C. Kasama ko yung 2 kabataan. Aba, ay kami papunta ng Bible study. Ay may dumapo agad na kamao sa pisngi ng aking kabataan. Gulat ako Yung pala naman ay kalaban niya sa fraternity na kanyang nadali din. Kaya siya binawian. Pero nakakilala sa Panginoon. Nangangaral, may lasing sa harapan. Pastor, may tanong ako sa inyo. Sabi, sandali. Ikaw muna, diyan muna. Cool ka lang. Street evangelism po yun. Diyan ka lang. Pagkatapos ko mangaral, anong tanong mo? Nasagot na, Pastor. Ayun. Nasagot na pala. Habang nangangaral, meron po sa bahay sa taas, dahil street evangelism, sino tumanggap sa Panginoon, gustong tumanggap, tumaas ang kamay. May tumanggap, meron pong hindi. Sa Bulbok Taal naman, mga kabataan, sisigawan ako, tapos habulin ko sila. Tapos meron naman doon na kapatid ng kambal, doon na lalaki, kasi ang kambal, babae, lalaki. Yung lalaki, galit na galit sa amin. Yung mga pastor na yung mga buhay, yung mga bayawak yan. Ako naman ay nakatingin lang doon sa bintana. Okay, galit na galit. Tinataga yung yung madre kakao, yung kakawati. Wala mang ginagawang masama. Hanggang sa binabantaan. Sabi ko, buhay natin ay nasa kamay ng Diyos, hindi nasa kamay ng tao. Huwag tayong matatakot. Kung hindi pa natin panahon, hindi tayo kukunin pa ng Panginoon. Amen? Tawag niyo si Pastor Masaredo, nung may akmang siya tatagain, pumikit na lamang daw siya. Yung gulok, either sa ulo o sa balikat. Abay, walang na tama. Pagmulat niya, nagpapambuno na yung mag-ama. Doon sa luntal yun nangyari. O, tanin niyo yun. Diyan naman sa Lubo, Batangas, pastor tayo dyan, pananakot naman diyan. Pastor, dyan sa inyong pupuntahan, meron diyang kandila na may liwanag, pero hindi sumasabog ang liwanag. May nagpupursesyon daw kandila. Ay ako po yung Bible study ko hapon, dahil mga magsasaka, bababa ako ng bundok, alas 9, alas 9:30. Pero nyo, hindi na ako sasamahan, tinatakot pa ako. Ay di lakad ako mga 45 minutes to 1 hour, bundok. Yan. Pagpunta ko nga doon sa mga malawak na Indianan, ibet ka naman doon, marami pa naman na rin buhok na ari noon. Parang pakinabdo ko yung nagtataasan. Di, paborito kong awit ay, In the name of Jesus. Yun.
Yun na lang ang bibigay ng kaaliwan. At doon naranasan na, alibasa, ang bahay doon ay malalayo, ay di nakidlat-kidlat, meron kami Bible study doon, ay hindi naman ako nakapagdala ng flashlight, akala ko'y kaya ko na, naku, hintay ng kidlat, kidlat, yung ka namang gubat, ganyan. Eh, sala, hindi ko na maantay ang kidlat na yan. Ako'y lalakad na, di ka pang ganyan, ka pa. Naku, pag ganyan ko'y balahibuhin. Ano ko yun? Yung pala na ko'y baka. Yung pala aking aking nahawa kay baka na. Doon nangyari yan sa Lubo. Mga kananasan. Alam niyo, yung mga paglalakad, normal na naman po yun sa Talahib. Mula po doon sa Banalo hanggang Talahib, lakad yan, Bible study. Sa biyayaan ng Diyos. Sa Mamburao, kapag may ilog na yan, di sa mga katutubo, pag di ka pupunta, yung bangka mo na disagwan, hindi pwedeng tatapatan mo lang. Hindi po. Kasi malakas ang tubig, dadalhin ka dun, malayo. So ang ginawa namin, ilang beses yon, di kami mag-start. Para pagsagwa namin, eksakto, hindi nila kami pupunta. Yan po ay naganap sa Rayusan. At nag-mission kami sa mga katutubo. Yes, hindi madali. Natandaan nung mga nauna, dala-dala ko po maraming mga damit galing po dito. Isang malaking napsak na punong-puno ng damit, dadali namin yan sa katutubo. Ang kapalit noon, pagdating namin doon, yung bibigyan ka ng balinghoy na may fingerprint. Pastor, ayan, ang gagawin mo doon? Kainin mo na rin. Mula doon sa Abra de Ilog hanggang doon sa Kamurong, pinuntahan namin yan, layo, lakad. Hindi convenient, hindi madali. Sa lugar ng mga katutubo na aming natuluyan doon, butas-butas na kubo na tinuluyan nila, yung pala may culture sila, iniiwan na nila yon pag namatayan ng mga panahong iyon, iniiwan niya. Kaya yung namatayan na bahay, doon kami natulog. Ganan. Tapos nung gabi, kain kami. Ba't ang talas nito? Dala namin ay dilata, hindi namin makain ng tuloy-tuloy. Naku, kinabukasan, yung palang aming isinaing ay bagong bayo na palay. Na alam naman natin, pag bagong bayo na palay, ay di hindi na masyadong natahipan, ay di sama-sama na yon. Bakit ko kinikwento to? Mga kapatid, pag nag-mission ka, hindi convenient ang iyong habol. Ang sabi ng isang missionary, ito po ay galing sa mariwarsang pamilya, sabi niya, pakinggan ninyo, sabi niya, ang sahig ginagawang lamesa, ang sahig ginagawang tulugan. Yung hirap ng aking nararanasan ay hindi maikumpara sa hirap na maranasan ng mga tao kung mamatay sila na walang Kristo sa puso. Hindi po biro ang isang tao na kapag namatay na walang Kristo dahil ang walang hanggan, ang walang katapusang paghihirap ay mararanasan niya. At hindi mo ito nanaisin na mangyari sa mahal natin sa buhay, sa mga tao na walang Kristo sa kanila ngayon. Tama po ba? Tama po. Kaya ang hamon po dito, mag-mission ho tayo. Sama-sama ho tayo mag-mission. Habang may pagkakataon, habang may boses pa tayo, habang may lakas pa ho tayo. Yung nagagawa namin noon na maglakad mula Abra de Ilog hanggang Kamurong, malayo po yon. Doon sa Lubo na gabi, bundok, nalalakad. Ngayon mga kapatid, nararamdaman ko sa pag-edad,
Ito po, lagi kong pinahilot kay Mordan. O kaya ipasipa sa aking kabiyak itong kanang ito. Hindi na po ganong kalakas. Ang ating lakas ay lilipas. Pero habang may pagkakataon, habang binibigyan tayo ng pagkakataon, sabihin natin ang mabuting balita ni Kristo. Sabihin natin ang pagliligtas ng Panginoon. Kung tumanggap sa Panginoon, purihin ang Diyos. Kung hindi tumanggap sa Panginoon, din nagawa natin ang ating pananagutan. Na ipaalam natin sa kanila ang mabuting balita ng pagliligtas ng ating Panginoon. May lakas po sa pagsasama-sama sa misyon. Alam po nyo, mayroon pong pag-experiment, isang kabayo, sabi doon, pwedeng humila ng 2,000 kilo. Isang kabayo po yun, pero nung pinagsama, nako, higit pang doble ang nagawa. Higit pa sa kayang gawin ng 2 kabayo. Mas masigla at malakas kapag may kasama sa misyon. Si Jesus Christ, kasama niya ang kanyang mga alagad. Si Paul, si Silas, si Luke, si Barnabas, si Marcos. Iba kapag may kasama sa misyon. 2 heads are better than 1. Bakal ang nagpapatala sa kapwa bakal. Kaya salamat sa Diyos, meron tayo mga church planting teams. Hallelujah. Purihin ang Diyos sa inyong buhay, sa inyong commitment, sa inyong pagtatalaga na abutin ang bawat barangay. Salamat. May bunga sa Pitogo. Amen po ba? Pastor James, may bunga ang pangangaral doon. May bunga sa Batuhan. May bunga sa Kalamyas. Amen ba, Brother Dilo? May bunga. Sa Santa Ana, may bunga sa San Francisco. May bunga sa Sulu. May bunga saan man dalhin ang mabuting balita, mga kapatid. May bunga ang ating pagmimisyon at lahat ng ito ay hindi sa galing natin, kundi sa kapurihan ng ating Panginoon sapagkat ang Panginoon ang nagliligtas. Siya lamang po ang nagliligtas, hindi tayo ang nagliligtas. Ang Panginoon ang nagliligtas. At habang may pagkakataon, mga kapatid, habang may panahon, dalhin natin ang mabuting balita. Unang punto na nais kong ipahayag, kapag tayo ay nagmi-mission, kapag tayo ay nag-share ng gospel, nagbabahagi ng kaligtasan ng Panginoon, una, kaisa tayo sa plano at nais ng Panginoon. 2 Peter chapter 3 verse 9. Pasuyo. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais. Yan po. Hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Kapag tayo nagmimisyon, kapag tayo po ay naghahatid ng mabuting balita ni Kristo, kaisa ka sa plano ng Diyos, sa nais ng Panginoon. Alam natin yan, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have an everlasting life. Paano na-test, nasubok yung pagnanais ni Kristo na maligtas? Mga kapatid, sobrang gusto ni Lord na maligtas ang tao dahil ibinigay niya ang kanyang buhay. Inialay niya ang kanyang buhay sa krus. Siya'y namatay para sa atin. Ganyang kasidhi, ganyan ang kanyang pagnanais na maligtas ang tao. Maligtas ka. Kaya kapag ikaw ay humahakbang, humahayo, nagbabahagi, kaisa ka sa plano at nais ng Panginoon. Amen po. Kaisa ka. Hindi po kakontra. Kaisa. Pangalawa, kaisa ka sa misyon ng Panginoon. Kaisa ka sa misyon ng Panginoon. Alam niyo, sa pagmimisyon ng Panginoon, nangangaral siya tungkol sa kingdom, nagpapagaling na may sakit.
Luke 4:17-21. At ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaiah, binuksan niya ito sa dakong kinasusulatan ng ganito. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya, sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi at upang ipahayag ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Inirolyo niya ang kasulatan, isinuli sa tagapag-ingat at siya'y naupo, nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga. 21. At sinabi niya sa kanila, ang kasulatang ito'y inyong narinig ay natupad ngayon. Kaya nga, alam niyo po, sa simula ng kanya pong pangangaral, kasabay noon nagpagaling ng mga may karamdaman. Nagpagaling ng mga may karamdaman. Di na po natin basahin. At napakagandang illustration, yung apat na magkakaibigan, yung pilay, binuhat nila sa Panginoon. Binuhat. Pero siksikan ang mga tao, walang madaanan. Alam ninyo, pumunta sa bubong, binutas ang bubong, at inihugos yung pilay sa harap ng Panginoon. Ganon sila nagkaisa. Kaisa sa misyon ng Panginoon. Tayo po ay mangaral ng salita ng Diyos at kung tayo bigyan ng pagkakataon, ipanalangin ninyo ang mga may sakit. Sa kalooban ng Diyos, sila'y pagalingin ng ating Panginoon. Amen? Yung mga miracles, inyo pong maranasan dahil kasama natin ang Panginoon. Hindi niya tayo pababayaan. Pangako niya sa Matthew 28:19-20. Kaisa tayo sa misyon ng Panginoon, kaisa tayo sa paglago ng iglesia. 1 Thessalonians chapter 1 verses 5-9. Last point. Sabi dito, sapagkat ang magandang balitang lubos naming pinaniwalaan ay pinahayag namin sa inyo. Hindi lamang sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan din ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Nakita niyo kung paano kami namuhay sa inyong piling, ito'y ginawa namin alang-alang sa inyo. Sinundan ninyo ang aming halimbawa at halimbawa ng Panginoon. Kahit dumanas kayo ng napakaraming paghihirap, tinanggap ninyo ang salita ng Diyos na may kagalakan sa Espiritu Santo. Kaya't naging huwaran kayo sa mga mananampalataya sa Macedonia at Akaya. 8. Sapagkat hindi lamang ang salita ng Panginoon lumaganap sa Macedonia at Akaya sa pamamagitan ninyo. Ang inyong pananampalataya sa Diyos ay nabalita rin sa lahat ng dako, kaya't hindi na kailangang magsalita pa kami tungkol dito. Verse 9, ang mga tagaro na rin ang nagbalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsabi kung paano ninyo tinalikuran ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos. Nabalita. Lumaganap. Lumago ang iglesia. Bakit po? Hindi lamang po pastor. Hindi lamang po apostle. Ang iglesia sa Thessalonica, ang mga mananampalataya, hindi napigilan, mga kapatid, nag-share ng ebanghelyo kahit dumaranas ng hirap. Hindi po napigilan. Bakit po? Dahil ang nag-uudyok sa kanila ay yung pag-ibig ng Diyos, yung ginawa ng Diyos sa kanilang buhay. Meron kang ibabahagi kasi meron kang tinanggap. Kung tumanggap ka ng kaligtasan, meron kang ibabahaging kaligtasan. Kung tumanggap ka ng kahabagan at pag-ibig ng Diyos, meron kang ibabahagi na pag-ibig at kahabagan ng Diyos. Amen po. Ang hindi lamang makapagbahagi ay yung hindi naligtas. Pero kung ikaw ay naligtas, mga kapatid, huwag mong hayaan na kikingkimin mo lamang, itatago mo lamang ang mabuting balita na narinig, kaligtasang naranasan, ibahagi po natin ito sa iba. Mga estudyante, sa halip na ikaw ang maimpluwensyahan, ikaw ang mag-influence sa iyong kaklase. Huwag kang mahiya na kung tatanggap siya sa Panginoon, makita ng mga
kaklase mo, ng mga tao sa paligid na kayo ay nananalangin kasi hindi natin ikakahiya ang ebanghelyo ng Panginoon. Sabi ni Apostol Pablo, I'm not ashamed of the gospel because this is the power of God unto salvation of those that will believe in Him. Amen po? Hindi ko ikinakahiya ang ebanghelyo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya sa ating Panginoon. Pero paano sila sasampalataya kung hindi makakarinig? Ang pananampalataya ay dumarating sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaisa ka sa paglago ng iglesia. Isang example, yung Marikina Disciples Church, 78 years na sila. Noong mga panahong iyon, wala pang daughter church. Pero nag-umpisa sila mag-plant ng church with 100 members. Naging 150 hanggang naging 600 members. Tinignan po sa online, ito pong pangalan ng church na ito. Ngayon po, nag-celebrate sila. Magse-celebrate ngayon taon na ito ng 98 years na. Hallelujah. Pero nag-umpisa ang growth nang sila ay nag-engage sa church planting. Sa church planting. Hallelujah. Nakakatuwa sa Panginoon, nung pong nakaraang anibersaryo, kung natatandaan ninyo, inimbitahan natin ang mga taga-church planting area. Lahat sila. Nako, ay punong-puno Tapos, naglagay tayo ng mga silya doon sa ibaba. Tanda po ninyo? Naglagay tayo ng mga silya at monitor. Mga bata po ay halos puno doon po sa ilalim kasi wala nang paglagyan dito sa itaas. Paano nangyari yun? Hindi po ako, hindi ang iilan, kundi nagkaroon ng pasanin na mag-engage sa church planting. To God be the glory. Ang Diyos ang naparangalan sa mga lalaki at babae na iniligtas ng Panginoon. Ang goal po ng church planting program na ito, hindi sila dalhin dito, dalhin si Kristo sa kanila. Amen po. Dumating lang yung year of invitation na imbitahan sila yung mga willing pupunta po dito para i-celebrate ang kabutihan at katapatan ng Diyos. Yung sulo, last Sunday, galak tayo sa Panginoon. Di namin inaasahan. Akala namin ilan lamang yung binabaybulan namin 2 beses ng mga magulang habang nag-aantay sila ng kanilang anak na napasok, 11:30. Sinamantala ni Sister Rosalie na tipunin sila, 5 sila. Tapos yun, nag-Bible study kami doon. Nangilabot po ako sa galak. Tumanggap sa Panginoon. Lakas ng kanilang pagtanggap sa Panginoon. Sabi ko, purihin ng Diyos. Sila pala yung mga taga-looban. Sulu-looban. Malayo pala yun. No, tumanggap sa Panginoon. Gusto namin makarating ng Bethel. Hindi namin sila ini-invite. Basta sinabi nila, gusto namin makarating ng Bethel. At yun, nagpunta sila dito. Nung last Sunday, hindi lamang sila. Nakita natin, na witness natin. 11 siyam. Kasama ng mga kabataan, 11 siyam pumunta po dito. Bakit sila pumunta dito? Dahil narinig nila ang gospel. Narinig nila ang mabuting balita ng ating Panginoon. Amen po? Yung Kawit Baptist Church, na plant noong 1986 with 50 members. Nung dumating si Pastor Arman noong 1993, abay, tingnan po ninyo, di 50 ang miyembro. Aba, ay nung 1993, naging 8 na lang Nakakalungkot naman yun. Isipin mo yung 50 ay naging 8. Pero nagkaroon ng church planting sila. No? After 6 months, dumating ang revival. Mula sa 50, naging 8. Nag-church plant, nagkaisa ang mga mananampalataya. After 6 months, naging 96 sila. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Kasi masaya kapag may ipinapanganak. Mga may bagong silang sa kingdom ng Panginoon. Ang hamon ko sa ating lahat,
mag-mission tayo. Mag-mission tayo. Go, sow the seeds of God's Word. Ihasik ang binhi ng salita ng Diyos. Pray, seek the Lord in behalf of others. Kapag merong lugar tayo na ating pumbabahaginan, pagka may lugar tayo na ating pagmimisyonan, kailangan natin ng unang ulan. Ipag-pray natin yung unang ulan na palambutin ang lupa. Gagahukan yan, aalsa na mga dawag, no? Yan ay aasarulin, palalabuhin, bago tamnan. Kailangan ng unang ulan. Kailangan ng panalangin. At pagpunta naman doon, at naihasik na ang salita ng Diyos, kailangan natin yung latter rain. Ito naman po yung ulan ng pagpapalago sa salita ng Diyos. Seek the Lord in behalf of others. Pray for others. At yung pangatlo, kasama dito, share what you have to provide the needs. Go, pray, and give. We can be part of this mission na gusto kong maging bahagi. Kasi may mga lingkod, kailangan ng pamasahe. Kailangan ng merienda doon sa mga pinagbabaybulan. No, hindi tayo ang kumukuha, tayo po ang nagbibigay pagka nagmi-mission. Amen po ba sa mga missionaries? Tama po. Tayo po ang abunado. No, talagang kasama ang bulsa sa pagmimisyon. Totoo po 'yan. Totoo sa PBEP, totoo sa sa mga lugar na ating pinupuntahan. Go, pray, and give. Mga kapatid, habang may pagkakataon, habang may panahon, sama-sama tayong mag-mission. Amen? Amen po? At pag may tumanggap sa Panginoon, marami po ang matutuwa, maraming magagalak. Ikaw na nagsishare, tuwan-tuwa ka, galak na galak ka. Yung shineran mo, tuwan-tuwa rin, galak na galak. Ay sinong hindi matutuwa na mamamatay na sana, ay nabuhay. Mapapahamak sana, ay naligtas. Sinong hindi matutuwa? Tapos, isa pa, matutuwa. Sa langit, mga anghel, nagdiriwang. Ang higit na natutuwa dito, hindi lamang ikaw, hindi lamang yung pinagmisyonan, hindi lamang yung mga anghel, ang higit na natutuwa dito ay yung nagplano at gumawa ng ating kaligtasan. Ang higit na natutuwa ay ang ating Panginoong Hesukristo. Kasi Kanya ito. Hallelujah. Yung tuwa ng Ama sa langit, ng anak na nalayo, na napakalayo, napariwara, nagaantay, hinihintay niya yung kanang anak. Nung makita niya, yung anak na ang ganda-ganda dati ng tindig, ganda-ganda dati ng kasuotan, ngayon naging alipin, payat na payat, parang may sakit. Tapos yun, nung matanawan ng Ama, hindi na nakatiis na antayin pa siya. Tumakbo na yung Ama, niyakap yung anak na nanumbalik. Oh, hallelujah. Sa pagmimisyon natin, pakinggan ninyo ito, sa pagmimisyon natin, kapag may tumatanggap sa Panginoon, pag mayroong nagdi-declare na si Jesus ang kanyang tagapagligtas, siya ang kanyang Panginoon, napipicture natin, isa pong malayo sa Panginoon na niyayakap ng Ama, tinanggap at sinabi, dati ay patay, ngayon ay nabuhay. Dati ay malayo, ngayon ay malapit sa akin. Nanumbalik sa akin. Kailangan natin abutin. Dahil mahal na mahal sila ng Panginoon. Ipag-pray natin. Huwag tayong titigil ang panalangin para ipag-pray ang ating mahal sa buhay. Mahal din sila ng ating Panginoon. Tayo po tumayo. Awitin natin yung kay buti-buti mo, Panginoon. Nais ng Diyos na maging sisidlang ka ng kanyang pag-ibig. Maging sisidlan ka ng kaniyang kagandahang loob. Nais ng Panginoon ang mabuting balita na tinanggap mo, magliwanag din sa iba. Huwag kang mahiya na ibahagi ang mabuting balita. Sa ating kapanahunan, nakakalungkot.
Yung mabuti, ikinakahiya. Yung masama, minamabuti na rin ngayon. Hindi ikinahihiya. Mga kapatid, let us reach out more souls for Christ. Let us open our mouth and share the gospel. Sa inyong katrabaho, sa inyong kaklase, sa inyong kakilala, sa iyong mahal sa buhay, lalong higit sa iyong kaibigan. Di naman kailangan ng special training dito. Ang kailangan lamang ibahagi mo ang iyong naranasan sa Panginoon. Tulad ng babaeng Samaritana. Nang nahayag ang kadakilaan ng Diyos sa kanyang buhay, bumalik siya sa kanyang kababayan at ibinahagi ang tungkol ang kanyang encounter sa Panginoong Jesus. Kay buti-buti mo, Panginoon. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Minsan pa, kay buti-buti mo. Kay buti-buti mo, Panginoon. Opo, Panginoon. Salamat may nagmisyon sa amin. Salamat may nagbahagi sa amin. Kung bakit kami nakakilala sa inyo. Mayroon kang ipinadala na misyonero. Oh, hallelujah. Salamat po. Nakakilala kami sa inyo. Ikaw ang aming tagapagligtas. Puri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin. Pinupuri, sinasamba, sabay-sabay. Lord, pinupuri, sinasamba kita. Ng Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Thank you, Lord. Mas maigi ang nagmi-mission kaysa pinagmi-missionan. Dahil una ka na iniligtas ng Panginoon. Ama, bumabalik kami sa aming karanasan. Nagpapasalamat dahil may nag-mission sa amin. May nagbahagi sa amin. Hindi namin inutusan. Hindi namin binayaran. Pinadala mo upang kami makakilala sa inyo. Salamat po. 1955, isinugo mo ang ninong Pastor Tengson sa Batangas. Kahit hindi siya taga Batangas, mahal mo ang taga Batangas, mahal mo ang taga Bawan, mahal mo ang taga San Pedro, mahal mo, Panginoon, ang lugar na ito at ibang karatig lugar. Salamat po.
May plano ka sa lugar na ito kung bakit mo isinugo ang iyong lingkod. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. At nagkaroon ng bunga ang kanyang misyon. Nagkaroon ng bunga ang kanyang pangangaral. At kami ay testimonya. Kami ay patotoo ng inyong pagliligtas sa pamamagitan ng kanyang buhay, na hindi nag-atubili na sumunod sa inyong pagkatawag. Ngunit hindi pa tapos ang misyon. Siya'y kinuha mo na kasama ng Ninang Dameng. Hindi pa tapos ang misyon. Malawak ang anihin. Malawak ang anihin. Hallelujah. Ngunit kukunti ang manggagawa. Lord, salamat po na may pagpatuloy ang gawain ng pagmimisyon. Salamat po sa iyo mga leaders ng mga pagmimisyong ito. Continue to empower them. At sa iglesyang ito, Panginoon, na buong suporta sa misyon, Ama, kami nagdideklara na marami pang kaluluwa ang inyong ililigtas. Mga bata, kabataan, mga may edad, ina at ama ng tahanan. Lord, maraming palalayain sa kasalanan. Maraming palalayain mula sa sakit at karamdaman. Maraming palalayain mula sa pagkabihag ng kaaway sa pangalan ni Jesus, sapagkat si Jesus ang buhay na walang hanggan. Si Jesus ang aming kaligtasan. Aming ibabahagi, aming aabutin sa inyong biyaya at kapangyarihan. At Lord, maraming salamat. Sa misyong ito, hindi kami nag-iisa. Sa misyong ito, Panginoon, hindi kami nag-iisa. Sinabi mo sa iyong mga salita, at ako'y sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kasama namin ang banal na Espiritu. Kasama namin ang Panginoon. Hallelujah. Kasama namin ang Panginoon. Hallelujah. Opo, may hirap, merong pong pagod, merong mga hamon, may mga hadlang, pero greater is He that is in me than he that is in the world. Kami ay mananagumpay dahil kay Kristo. Kami mananagumpay dahil sa banal na Espiritu. Magpakahayag po kayo sa mga misyong ito. Magpagaling ng mga may sakit at karamdaman sa inyong kapurihan at sa inyong kalwalhatian. Bumago ng buhay dahil ito ang inyong nais. Sino man na hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Oh, hallelujah, kahabagan po ninyo kami. Kaawaan mo po kami, Panginoon. Marami pa ang hindi pa naaabot. Marami pa ang anihin. Marami pa ang kailangang bahaginan. Marami pa ang kailangang abutin. Lord, ilagay mo sa puso ng iyong mga anak, ng bawat isang naririto, yung kahabagan, pagmamahal, pagmamalasakit sa kanyang pamilya, sa kanyang sambahayan, na alam namin isang araw kukunin at ang nais mo'y maligtas po sila. Ang nais mo, makakapiling sila sa walang hanggan sa piling ng aming Panginoong Hesukristo. Maraming salamat. Maraming salamat. Lord, sa mga bagong tanggap sa Panginoon, dalangin namin ang paglagong espiritual sa kanila. Sila'y tulungan makapagpatuloy hanggang sa makita kayo ng mukhaan. Pagpalain mo ang bawat isa. Ang apoy ng pagmimisyon ay patuloy na pag-alabin sa aming puso, ngayon at kailan paman. Maraming salamat. Purihin ka. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat na may pasanin sa misyon ay magsabi ng Amen. Amen at Amen. Kayo po yung mga kapuna. Salamat po.